Pati daw ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, hindi na lang simpleng grupo ang nais gamitin ng mga drug lord para mapatahimik sila ng Pangulo. Ngayon daw, pati ang International Terror Group na ISIS at ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, kinokontak na raw ng mga ito. Sa totoo lang, they are now moving heaven and earth. Meron na mga drug lord dyan na nagbabayad na pati umaabot na doon sa mga personality na identified sa ISIS, identified sa BIFF. Malapit na sila doon dahil nahirapan silang kumuha ng tirador sa ibang grupo. Gusto lang doon sila mag-hire ng tirador sa amin ni Mayor. To the extent na yung mga roadside bomb, car bomb. Sa kabila nito, hindi raw sila nababahala. Bahala na si Lord. Kung gusto ni Lord mamatay na si Presidente, mamamatay talaga kahit anong guardian natin sa kanya. The same with me. Kung gusto ni Lord na mamatay na ako, He can take my life anytime. Kaya hindi kami takot. Huwag ka mag-alala dyan sa threat na yan. Bring it on! Sabi naman ng Pangulo, may second wave pa ang drug list na kanyang binasa. Marami raw kasi ang tumatawag sa kanila kung bakit hindi nakasama ang mga opisyal sa drug list sa iba't ibang lugar. Marami barangay captain pati police. Marami pa. Marami pa, pati yung sa prosecutors coming. Ang mga fiscal po. There will be a purging actually. Without declaring martial law, I will cleanse this government. Magpo-purge talaga ang gobyerno sa mga may atraso. Government itself. Sabi ng Pangulo, maraming nawawalang saysay na reklamo laban sa mga taong may kinalaman sa droga dahil may mga piskal umanong ibinabasura ang mga reklamo. Sasagutin din daw ng Pangulo ang liham ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ukol sa mga nasangkot na judge sa isyu ng droga. Kasama na ang ukol sa patay ng huwes na nakasama sa drug list. That means that historically, that judge was playing sa drugs. So naka-input na yan doon sa intelligence agencies. Paliwanag ni De La Rosa, may adjudication board na siya lamang may karapatan na tanggalin sa listahan ang mga taong sangkot sa droga. Hahayaan na lang daw nila ang mga batikos, total naman daw, mahigit 1 buwan pa lang sila sa pwesto. Kaya raw nilang makuha ang pangakong mababang krimen at droga sa bansa sa loob ng 6 na buwan. Sariwang-sariwa pa po ang nakuha kong informasyon, very reliable information. At ito ina-address ko rin dun sa ating mga napalood dyan, mga drug lords natin dyan sa maximum at sa building 14. Nagkaroon po sila ng pool o nangalap po sila, nagkasundo sila, yung mayayamang mga drug lords dyan na mag-pool ng 100 billion pesos para daw i-corrupt ang Secretary of Justice. At kung hindi makukurap ang Secretary of Justice, ay i-liquidate na lamang ang Secretary of Justice at sila po ay mayroong kontrata na 50 million pesos per my head. Yan po ay tinanggap na ng isa rin sa mga inmates dyan sa Building 14. Let's get it on. Or bring it on. Sabihan mo sila. Dito lang ako naghintay. Anytime, anywhere. Sir, hindi... Patayan sa drugs. Patayan talaga ito sa drugs. Mga drug lord dyan, humanda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. Hindi na nila ako kailangan takutin dahil matagal nang naubos yung takot ko. Wala na akong takot na naiwan. Ang naiwan na lang sa akin is tapang. Tumagal ng higit 4 na oras ang pakikipag-usap ni incoming PNP Chief Ronald De La Rosa kay President-elect Rodrigo Duterte nitong linggo ng madaling araw. Sa panayam kay De La Rosa, inamin nito na isa sa napag-usapan nila ni Duterte ang 50 milyong pisong patong sa ulo nila ng ilang big-time drug lord mula sa Bilibid. Ang tugon lang daw dito ni Duterte, Just laugh at it. Really? Yeah. No added security measure? Wala. Sanay naman si Mayor dyan. Alam naman yan. Sanay siya dyan sa treat na yan. Daily niya yan na kinakain yung treat na yan.
Kahit may banta sa buhay, walang planong magdagdag ng bantay si Duterte, lalo't maximum security naman daw ang ipinapatupad ng Presidential Security Group. Hindi naman kinumpirma ni De La Rosa kung ang drug lord nga na si Peter Ko ang utak ng planong pagpatay sa kanila tulad ng lumalabas sa social media. Mamaya, mamatayan si Peter Ko. Akong pagbibintangan ninyo, ha? Hindi ko kilala yan. I don't know him. I will not confirm that. Kung alam ko man, akin na lang yun. Kung kilala nyo siya ba, kung sino yung tao na yan, just please extend my regards to him. May mensahe rin si De La Rosa sa mga gustong magpatumba sa kanya. Hindi na nila ako kailangan takutin dahil matagal nang naubos yung takot ko. Wala na akong takot na naiwan. Ang naiwan na lang sa akin is tapang. Si Duterte naman, ito lang ang naging tugon. Short lang. Well, I'd like to make a report of my trips or the trip today. I went to Samar, Catbalogan, and visited the military camp. It houses the camp houses the 8th ID Division, Infantry Division of the Philippine Army. Long hours, but I was able to talk to the men and also the officers. And we are doing well. Summer is getting prosperous, and we expect that with the lowering of the insurgency war, we might fully develop within the next few years. What is really needed now is to have peace in the land, and I am determined to get it, with or without the personalities that represents who wanted some recognition in the past. So we're giving them the official blessing to be here or outside to talk with the government people. But let me just be very clear. I am not up to something like declaring another truce or ceasefire. And I have to see the two panels talking about peace. And maybe if they are willing, they want to address the ceasefire issue, they can go on. But I'll take my time because I do not want a repeat of what happened. I really wanted just to show to them the good faith on the part of government by going ahead with the ceasefire on its own. By ourselves, we decided that it would be good if we have the ceasefire. But then something went astray. And I would like to repeat my request. It is not an order because I cannot order the Communist Party of the Philippines. I am not a party member. But I would like to see a war, kung hindi naman talaga mapigilan, na stop using the landmines sa yung mga NPA. Yun namin sa pinaputok yung truck. This has happened in the past, many times, from outside of Davao City. Yung mga truck na sinasakyan ng mga sundalo, at per chance, ang problema dyan is yung mga civilian. And usually, yung mga pamilya ng mga sundalo, umuwi ng kampo, yung the Filipino soldier would like to have his family beside him. It is a matter of going out to the camp to declare a war there, some battle, but it does not really include killing family members or innocent persons. So, parang I am really talking to you with sincerity. Because if you continue to use the landmines, I will withdraw from the talks.
and there will be no ceasefire, and there will be war again. I am prepared for another 45 years.